resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for Nako, si Pokwang nakialam at sumali na rin ho. Pumalag ho at nakiusap sa mga Duterte diehard supporters para sa kanyang kaibigan na si Vice Pangit. Kaya ko sabihing ganda kasi yung word na ganda ay para po yan sa mga mabubuting asal, mga mabubuting kalooban. Pero itong si Vice Ganda, napakabastos at napakasamang kalooban po ng komedyanteng ito. Aba, hindi ligtas po itong si Vice Ganda. Davao City Council naglabas po ng resolusyon laban sa mapanirang mga pinagsasabi at mga joke ng naturang komedyante sa nakaraang Divas concert po niya. Nagpasa po sila ng resolusyon. Kagahapon po ito, mga kabisdak. At bago po ang lahat, pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila. Alam niyo ho, talagang marami pong nasasaktan dito sa kabastusan ni Vice Ganda. Hindi ho talaga siya dito tatantanan. Kung absuelto siya sa pamilyang Duterte, mukhang hindi po siya absuelto sa mga taga-Dabawinyo. Dahil kagahapon po itong si Councilor Jun Dayang Hirang ay naglabas po ng binasa niya po yung resolution laban po dito kay Vice Ganda at kinundina po ng City Council ang pambabastos ng naturang komedyante kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito, bago po riyan mga kabistak, pag-usapan po muna natin itong pakiusap ni Pokwang para sa kanyang kaibigan na si Vice Ganda sa mga Duterte diehard supporters kasi nga ho, talagang lumalala na po ang bashing laban po dito sa naturang komedyante. Siguro nagkasagutan po ng post itong si Pokwang at ng mga DDS. Ipapakita ko na lang po yung, ayan ho, inquirer.net. Palike ho guys, basahin po muna natin yan, yung conversation na yan. Talagang umapila sila dyan ito. Ang sagutan po, yung sa taas po. Sabi naman ni Marieta Subong, yan si Pokwang po, yan Sayang lang itong mga komedyante, nadadamay na, nakisali na rin ho. Siyempre, magiging kampihan ang datingan dito. Labanan ng anti-Vice Ganda, ayan, pro-Vice Ganda, anti-Duterte at pro-Duterte. Wala na, talagang lalala pa ito dahil hindi naman natin makokontrol ang emosyon ng bawat Pilipino. Siguro, titigil lang po ito kung si Vice Ganda mismo ay mag-public apology sa issue time, no? Sa mga pamilyang Duterte, sa mga nasaktan, lalo na po mga Duterte diehard supporters kasi tayo po yung pinupuntaryan niya. Ito po yung sagutan ni Pokwang at isang netizen. Sabi ni Marieta Subong, huwag naman po tayong ganyan. Kung may na-offend man sa joke ni Vice, huwag naman po idamay ang nanay kasi hindi naman artista o politiko ang kanyang ina. Kaming mga artista at politiko ay tanggap namin na nababash kami kahit minsan masakit. Huwag naman si Nanay Rosario, please. Yun po ang malaking problema dyan, Pokwang. Kasi hindi naman kontrolado natin ang bawat damdamin ng mga nagmamahal kay former President Duterte. Hindi natin yan kontrolado Merong iba na pinapalampas nila yung kabastusan ni Vice Ganda. Pero aasahan mo na may iba rin na hindi
mapipigilang banatan yung nanay ni Vice Ganda at madamay. Bakit po madadamay? Eh, siyempre, binabanatan niya yung tatay ng mga DDS, si former President Duterte. Meron nga po sa kasabihang walang sukat yung ganti. Kung maninira ka, sisiraan mo yung kapwa mo, yung babalik sa'yo dubli-dubli pa. Kung gagawan mo ng kasamaan, kabastusan, yung kapwa mo, ang babalik sa'yo dubli-dubli pa. So, hindi po tayo magtataka dito. Pati yung nanay ni Vice Ganda ay madadamay. Kumbaga, ito yung consequences sa ginawa ni Vice Ganda. Hindi naman natin ini-encourage ang mga DDS na, sige, idamay nyo yan. Pero, hindi mo makukontrol yan Meron talagang makalusot dyan na madadamay ang nanay ni Vice Ganda, lalo na pareho senior citizen, si Tatay Digong at yung nanay ni Vice Ganda. Mag-80 rin yung nanay ni Vice Ganda. Ako, sa akin, ang advice ko lang dito kay Vice Ganda, habang hindi pa masyadong, meron na bang, dinadamay na ba yung nanay niya? I think, wala pa naman. Habang hindi pa po nadadama yung kanyang nanay, agapan niya na ito kasi kawawa naman po yung nanay ni Vice Ganda, nadadamay dahil sa kabastusan niya. Matanda na rin, 80 anyos, babae. Kahit hindi yan public servant, kahit hindi yan politiko, kahit hindi yan artista, walang excuse dyan Talagang madadamay at madadamay yung mahal mo sa buhay dito Ako sa akin lang hindi naman ako fan ni Vice Ganda. Sa totoo lang, mas gusto ko pa si Tikla. Kaysa dito kay Pitrang Caballo. Walang kwenta yung mga jokes. Masyadong mga bastos personalan yung jokes ni Vice Ganda. Ano na lang? Habang hindi pa tinatamaan ba yung nanay, kasi kawawa naman mag-public apology ka na lang. Sa inyong programa, sa social media, sa HU, Bakla Time, na wala kang intensyon na saktan ang damdamin ni Tatay Digong, pamilyang Duterte, at ng mga DDS, yun lamang ay ginagawa mo dahil sa inyong profession at mag-promise ka na hindi mo na uulitin yan sa kahit sinong personalidad. Kung uulitin mo yan, kayo-kayo na lang magbulahan. Huwag na yung iba, damay nyo pa Gano'n na lang siguro. Kasi ako, naawa rin ako dyan. Matanda na rin yung nanay niya, 80, babae, nadamay sa kabastusan ni Vice Ganda. Kaya mag-ingat kasi hindi talaga excuse ka. Pagdating sa mga ganyang sitwasyon, madadama yung iba, ibang artista nadadamay din. Pati ito si Pokwang nakisawsaw. Siguro nakita rin ni Pokwang talagang lumalala na ba? Hindi na mapipigilang ng basta-basta lamang pag walang mag-neutralize. Nakiusap lang naman si Pokwang. Pero sinagot siya po dito guys ng isang netizen, si Paula Altamirano. Ang sabi, never forget na buong pagmamahal siya. Never forget na buong pagmamahal siya. Great ni PRRD noong birthday at puro magagandang salita ang naririnig niya sa presidenteng 80 years old. Ayan. At yung songbird na sa status ng pang-international level, lumilibel sa pagka-tsaka ng Vice. Hindi na ganda, tsaka. Yun nga rin yung isa sa mga, nagulat din ang mga Duterte diehard supporters dyan, Vice Ganda. Pokwang, wag mo kaming sisihin, sisihin mo si Vice Ganda. Wala namang negatibong mga salita si Tatay Digong direkta dito kay Vice Ganda. In fact, binati pa ng birthday, puro magagandang salita itong si Vice Ganda. Pero yung sukli ni Vice Ganda kay former President Duterte ay sobra-sobrang kabastusan. Yan yung isa sa pinakatanong natin dyan
Bakit nagawa mo sa isang presidente, dating presidente, na minahal ka eh? Mahal ni Tatay Digong yung LGBT community. Si Vice Ganda. Di ba ho? Hinahangaan din niya ni Tatay Digong. Ni minsan, itong syoklang pitrang kabayo na ito, hindi namin yung ginawang pulutan sa aming mga channel, aming mga vlog. Ngayon lang, dahil below the belt na po ang kanyang mga birada. At hindi ho po pwedeng palampasin ito. Mga kalampas siguro ho ito, gaya ng nauna ng sinabi ko, humingi ka ng tawad, no, sa publiko na wala kang intensyon makasakit. Kasi ito, pag hindi pa po ito maagapan, stress ka, Vice Ganda, pati nanay mo. Oo, pati si Pukwang. Damay-damay ito. Maniwala kayo sa akin, pag walang gagawing si Vice Ganda, hindi titigil talaga yung mga DDS. Kunyari kami, titigil ako sa Bisdak Pilipinas. No? Hindi ko naman talagang sinisiraan si Vice Ganda dito. Sinasagot lang po natin. Nagkomento lang po tayo ng mga komento ng iba, mga damdamin ng ibang mga Duterte diehard supporters. At hinanaing ng mga taga Davao. At lalo na po tayo dito sa Bisdak Pilipinas. Kasi minura tayo ni Vice Ganda eh. Kaya deserve din niya, murahin natin eh. Buti nga, hindi natin pinagmumura dito sa ating mga channel eh. Itong si Vice Ganda, minsan hindi natin siya minura. Pitrang kabayo lang oh. Vice pangit oh. Yan na lang gagawin natin. Oh. Kabayang dating ha, Vice ha. Joke lang din yun, oh. Diba? Joke lang oh. Ngayon, joke lang din kami dyan. Diba? Oh, ito sa dulo, sabi naman ni ni Pokwang, I'm sure, di naman yan nalilimutan yan, pero yung idamay natin ang nanay na hindi naman artista o politiko, maling-mali po. Hindi naman si Nanay Rosario nagsulat ng script ni Mimi or nag-utos sa kanya na ganun ang i-joke niya. So, ibig sabihin, ito Pokwang, sinabi mo, may nagsusulat ng script at may nagsusulat o may nag-uutos. Ito na tayo ngayon. Di magkaalaman na. Pukwang. Sino ba ang nag-uutos kay Vice Ganda at sino ba ang nagsulat ng script kung bakit yan ang ginagawa nilang pulutan nung panahon iyon? Yan magkaalaman tayo. Aminin na lang ni Vice Ganda, sabihin na lang niya ng ganun. Sorry po, hindi ko po yung kagustuhan. Inutusan lang po ako ni Baki. Or inutusan lang po ako ni Bunjing. Ganun na lang po siguro. Para kaming mga DDS, hindi ka namin sisisihin. Masisi ka man, slight lang. At ang puntaryahin namin yung nag-utos sa'yo. Bakit ka inutusan ng ganyan? Magkano? Pero kasalanan pa rin yan, Pukwang ni Vice Ganda. Bakit siya pumayag sa nag-utos sa kanya? Bakit siya pumayag sa ibinigay niyang script na napaka-sensitive ng isyong ito patungkol kay former President Rodrigo Roa Duterte? Marami hong nasasaktan eh. Tapos dadagdagan mo pa. Maraming nananawagan na bring PRRD home kung saan-saan na nga ho kami nagrarally. Tapos ikaw, hindi mo iniisip yun, yung damdamin ng bawat Pilipino, especially mga OFW. Ngayon, matindi ngayon ang bashing ng mga OFW laban kay Vice Ganda. Sana isinalang-alang po ni Vice Ganda, kahit man lang yung nanay niya, Pukwang. Bago siya nagbitaw na yon, total, binabasa naman niya yung script, I think, nagre-review yan. Bago niya ipinalabas yan, iniisip niya muna, tika, kung magbitaw ba ako ng ganitong jokes, hindi ba tatamaan ang aking pagkatao? Hindi ba tatamaan ang aking pamilya, lalo na yung nanay ko, na hindi naman artista? Ano kaya ang magiging epekto nito? Sana nag-isip ng nakailang beses, mga 1,000 times siguro eh. Para hindi tayo darating sa ganito. Baka inisip siguro ni Vice Ganda, wala nang supporters, si former President Duterte, no? Puro mga ngiwi supporters na. Hindi eh. Kami, mga Duterte diehard supporters, hindi po namin iniiwan yan si Tatay Digong. Talagang hanggang dulo po. Hanggang kay Inday Sara, Baste,
na pulong, tsaka kay Katie, lalo na si Katie Duterte ngayon. Nag-aaral pala yan ng abogasiya. So, talagang kami, nagiging, yung, kumbaga, nag-ano lang kami, yung damdamin namin, nag-react lang talaga kami ng todo dahil nga, yung naranasan ni former President Duterte ngayon, hindi po biro eh. Sana yun yung inisip mo. At hindi ho po pwedeng palampasin ang mga pangyayaring iyan. Kasi hindi ho pwedeng pumayag lang kami na babastusin lang si Tatay Digong eh. Sana lesson learned to, Vice Ganda. Ang problema dyan, sabihin na lang natin, oo na, mapatawad namin pukwang yung kaibigan mong si Vice Ganda. Kaming mga DDS. Pero duda ako kung mapatawad yan si Vice Ganda eh. Paano na lang? Sabihin na lang natin ligtas ka sa mga DDS. Nandito sa Maynila, mga OFW, paano na lang yung mismong mga Dabawinyo na ngayon ay nagsiselebrate ng Kadayawan Festival? Sinabay mo pa doon, imbis nagsasaya sila, ngayon umiinit mga ulo nila. Ito, naglalabas ng resolusyon itong Davao City Council. Nung unang panawagan, mabibigat na panawagan, persona non grata itong si Vice Ganda. Ang nangyayari ho, di ba may kumakalat na draft? Mukhang hindi tinutuloy yung persona non grata. Pero sa tingin ko po, papunta dyan, pag hindi po humingi ng tawad itong si Vice Ganda at mukhang proud pa sila sa kanilang ginagawa. Paano na ho ito? Davao City Council, naglabas po sila ng resolusyon. Pakinggan po natin mga kabisdak ito. Resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby disrespecting the former President. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect, courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. Ayan na po, naglabas po ang Davao City Council ng resolusyon para kondinahin itong si Vice Ganda sa kabastosang ginawa kay former President Rodrigo Roa Duterte. So ito na tayo ngayon. Anong next nito? De persona non grata. Ito lang muna, pinapatikim lang muna. Ang magre-react talaga dito ay mga Dabawinyo. Kasi alam nyo, sa akin lang itong si Tatay Digong kasi, sobrang laki ng ginawa ho sa Davao City. Nabago ang buhay ng mga Dabawinyo because of Rodrigo Duterte. Yung sakripisyo ba ni Tatay Digong, hindi ho po pwede yan kalimutan nila. Because of Duterte, gumanda ang buhay nila dyan sa Davao. The safest city, cleanest city. Noon, daming NPA, ngayon linis. Mantakin mo, walang utang yung Davao City Only in the Philippines, Davao City. Yung bansa nag-iisang syudad na walang utang sa ating bansa. Davao City po. Kaya yung reaction ngayon ng mga Dabawinyo sa ginawa ni Vice Ganda, ito ay sukli lang kay Tatay Digong na hindi ho po pwedeng bastusin nyo ang aming Mayor Duterte. Kung kami tayo hindi naman tayo taga Davao, bakit tayo nagre-react? Bakit tayo nasasaktan? Dahil naging presidente si Tatay Digong na sineryoso naman niya ang kanyang trabaho. Ito yung sana binavalue ni Vice Ganda. Kagaya ho nito, ito, Dabawin nyo rin po ito. Pakinggan natin siya. Pag Tatay Digong at Inday Sara ang usapan, ayaw yun ni bikla o surang-surang nga.
kay di tagyog ka undangan hanto di kamo ti orok diha. Tiurok talaga. Bitch. Knock off. Proud DDS hair. Ang tindi ni MP! Ito yung sinabi ko sa Tagalog, ita-translate ko. Pag ang pinag-uusapan daw Inday Sara, Tatay Digong, mga Duterte, talagang hindi daw po talaga kayo uurungan. At hindi po kayo titigilan hanggat hindi kayo babagsak. Ito yun. Ito yung isa sa mga nakakatakot dyan. Yun yung inaalala ko dito sa nanay ni Vice Ganda. Talagang hindi ko na ilalabas yung mukha ng nanay ni Vice Ganda kasi kawawa naman. Hindi, sabi ni Pokwang, hindi naman politiko, hindi rin celebrity, pero ito na sinabi ko eh. Darating ang panahon na meron po talagang magkaladkad sa nanay ni Vice Ganda. Kaya ako, nakikiusap rin ako sa mga Duterte diehard supporters. Galit naman tayo kay Vice Ganda. Sobra-sobrang galit natin yan. Dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong. Pero sana rin po, wag rin natin masyadong sobrahan kasi kawawa naman din yung nanay. Kumbaga kung ano yung kasamaan ginawa ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Siguro, hanap na lang tayo ng ibang paraan para masaktan itong baklang ito na hindi madama yung nanay niya. What for example, manawagan tayo sa mga ini-endorso niyang mga produkto, boycott, parang ganon. Lalo na dyan sa fast food, di na tayo kakain doon. Kakain na lang tayo sa kabila. Kaso ini-endorso rin ng IWM. Ganon na lang siguro, boycott. Or yung iba nga, may panawagan. Ano ang panawagan ng iba? O, ibo-boycott namin yung produkto nyo. Hanggat hindi nyo tanggalin si Vice Ganda, ay hindi kami gagamit ng produkto. Parang ganun na lang. Ipapalabas na lang ho natin. Kasi kung si Vice Ganda, napaka-insensitive, tayo maging sensitive tayo. Alam natin, may sakit na rin yung nanay ni Vice Ganda eh. Pero si Vice Ganda, hindi ligtas dito. May sakit din yata si Vice Ganda eh. Sakit ng pagiging kabayo. Ayan o. Kagaya nito, meron akong basahin lang na komento ng dito sa atin. Nag-comment po itong isang netizen. Ang sabi niya, nako, suplada yan si Vice Ganda. Nanonood kami. Showtime back in 2019. 6 kami. Binayaran ko yung pinakamahal na ticket para meet and greet sa lahat ng mga Showtime host. Pero yan si Vice Ganda, JV ba tawag? Hindi sumama sa group pictures, ayaw daw. Disappointed talaga kami. Kagaya nito, lumalabas yung mga na-disappoint ni Vice Ganda. Hindi mo mapipigilan yan kusa lalabas yung mga kwento tungkol sa mga nasaktan din ni Vice Ganda noong una pa. Yan nga yung sinabi ko, kakalat at kakalat ito. Tag hindi po mag-public apology itong si Vice Ganda. Tingnan mo buti nga si Mayor Basti hindi umiinit dito. Tingnan mo yung sinabi ni Mayor Basti dito, pakinggan natin. Like any other person that would be in detention, you would be depressed, you would have trouble eating, di ba? Di mga ganahan mo ka, you would lose your appetite. So mga ko makita saya, but cognitively, it's okay, but he's not a young person, he's old, di ba? So yung lawas is okay, but pero payat na gid siya. Payat na gid siya. Kay tanaw na ko, wa siya makakaon og tarong kito, you know, like kulay gana kulay gana. Kung naka sa balay, you're with family and friends, makakaon man ka, so wala na problema na yung nana. Pero kung ikaw, bisag kinsa sa tua, like any other ordinary person, mag-ibutan kag detention center, correct, even without a clear, you know, like a clear case against you, without due process, how would you feel? So mauna sa mahitabo sa katao. It's very unjust yun ang ginabuhat sa iya karon. So sige. Narinig mo yun, Vice Ganda? Si Tatay Digong
nadidepress na, nawawala ng ganang kumain dahil nga sa nangyayaring illegal sa kanya, pumapayat na. Pero, hayan, kayo, binabastos nyo pa para bang sinabi nyo, Merisi, nangyari sa yan Duterte. Grabe naman ang puso po ni Vice Ganda. Kaya hindi nga tayo magtataka kung mapersona non grata ho ito. Ito, kinundi na pa lang siya sa resolution. Next nito, persona non grata talaga. Kaya Vice, magsuri ka na lang. Para mag-public apology ka na lang. Update po muna natin tungkol sa nangyayari kay Tatay Digong ngayon dyan sa Netherlands. Pakinggan natin si Katie Duterte. So, Kitty, how is Tatay Digong? Dahil uhaw na uhaw ang buong Pilipinas sa balita. Actually, today, it was a slightly more emotional visit because he just realized that the aging is getting to him. He was looking at his hands and then he realized, oh, it's getting skinnier, it's ano. But he's still, you know, in high spirits as always. You know, he has this certain persona that he keeps up, diba? So, he's okay, but, ayun, parang he has his realizations about aging, about ganun. Tanda na talaga, Tatay Diggs. Family, he checked up on my little sister, yung maliit, si Mira, and then, kamusta, naghingi siya ng reports. Sabi ko, she's in school, she's doing fine, and magaling niya sumagot. And then, he said, pagpasensyahan mo yan, pagtiisan mo yan, kasi mana yan sa'yo. So, I did say naman, yeah, that I am, you know, very patient with her. And I understand that it's all part of growing up. And when he was giving his lectures about growing up in general, and ayun, kinamusta niya yung siblings ko. And I said, all of them are doing well. They're doing excellent jobs, and ayun, they're keeping in mind, they're heeding every advice you gave them. Meron bang balita ka sa binigay sa kanya about the Philippines today? Actually, wala. Hindi kami. We focused more on family today because I was supposed to, you know, share some current events, but since nauna siyang magsalita, he asked about my mom first. He's always looking for her, actually, and he's asking updates on you know, the situation. And I just said that we're doing the best we can and we're making progress in every way. You just have to be patient and to have faith. Kaya ayun, sabi niya, he leaves it all to God. Ayun. Okay. Wala naman po siyang mensahe para sa Filipino people? I told him kasi kahapon when I entered, wala pang tao dito. So, wala akong nasabi sa kanya about the supporters that are here. But today, since I told him about the prayer rally I attended yesterday, and he says he's very proud of me and he's very proud of you, everyone, his supporters, because ayun nga, you keep showing up, and it means a lot to him. It means so much to him that you look up to him in that way. Kitty, how are you settling here in the Netherlands right now? Do you have jet lag? I mean, I'm adaptable. I like traveling around. I like being by myself. After my visit yesterday, I just found a random cafe with matcha, and then I just read a book that I just bought. So I am doing fine. Of course, I get lonely also because the both of us, my dad and I, were used to sleeping beside each other. Ayun, kahit before he was taken, the night before, we slept beside each other. Ayun, it gets lonely, but I'm thankful that I get to see him, I get to talk to him, and I get to have these back and forth conversations with him. Is your mom staying longer? I don't think she's staying longer since she's gonna leave it to me, because also she has to tend to everything, the matters at home, especially with my sister, since yun naman din yung bilin ng ni PRRD na you also have to be there for Mira and to attend to the matters at home. Well, when she goes, you have family here, huh? So, yes. So many family Salamat here. Sa inyo. So, please. Did you also talk about you becoming a lawyer in the future? Secret. Well, ano naman, with my dad, kasi he respects my my plans, my desires. If he does encourage me to he persuades me to follow certain paths, but when I tell him, parang ito yung gusto ko, I want to do something else, this makes me happy, he would say, okay, just make sure to finish school. And he told me so many times before also, and again, just long as you finish school, after that,
can do whatever makes you happy. Yesterday you said he's wearing a white beard. Is that Yes, still choice there. niya yun? Choice niya Yes, yun. choice niya yun. I asked around inside and he said, they said na he doesn't want to shave. Okay, parang philosopher Confucius. Yes, yeah. Si Confucius yung puti lahat. So, he just laughed. We laughed about it. He joked about Confucius being his uncle. So, ayun still, we're still making, light jokes and ayun. And even the people inside, they tell me that he's a very funny guy. He's a very funny but humble guy. Are you able to give him Diet Coke and snacks? I wasn't able to give him today, but he did request for 7-Up. So I'm going to make sure that I tend to that as soon as possible. But for now, I was told that he has 24 cans of Coke in his room. Okay. Grabe. As Veronica Kitty Duterte, what's your message to the entire Filipino people supporting your father up until now? Five months already. Ayun, it's still the same for 5 months. All of you have been very consistent with your love and support. So I would like to thank you over and over again. And as much as I can, I want to thank you and express my gratitude because, sometimes it surprises me. Even people who have no personal relationship with him, they have this immense amount of love and admiration and respect. So parang, wow, parang sobrang overwhelming, but at the same time, it warms my heart so much. Kaya, as his daughter, I would really like to thank every single one of you. Ayan, sana napanood yan ni Vice Ganda. Tingnan mo si tatay, nalungkot daw kasi nga tumatanda na siya. Ito sana yung mga kinukonsidera ni Vice Ganda. Mantakin mo, na-detain ng illegal, na-depress mo, walang ganang kumain, tapos may makuha pang ukray-ukrayin at babastusin ng naturang komedyanteng Markang Kabayo. Good luck na lang sa inyo, Vice Ganda. Pukwang pagsabihan mo na lang ang inyong kaibigan na mag-public apology na lang nang hindi pa madamay ang kanyang nanay kasi darating talaga yan. Ngayon, nagpasa na ng resolusyon ang City Council ng Davao at kinundina na si Vice Ganda. Yan pa lang, pagkundina pa lang kay Vice Ganda at pagbabas pa lang kay Vice Ganda, malamang nasasaktan na ang kanyang nanay dito. Kahit hindi na po ibabas yung nanay niya, wag na po ninyong idamay. Talagang masasaktan pa rin yung nanay na, lalo na pag merong social media. Nako, ito na po yung sinasabi natin, Vice Ganda. Ang kagagawan mo, pamilya mo ang magdusa. Anyway, mga kabistak, kita-kits tayo.